Nagagawa ni Sara na kwento ng kwento, pati ni Kitty Duterte. Ayan kasi, masyadong maligalig. Ang susunod niyan, bawal na sa kanila yung mag-tipon-tipon dyan sa harap ng ICC kasi nagugulo yung neighborhood. Nanawagan pa naman. Ewan kong pagbibigyan mga kababayan, bigyan ng permit. Kasi nanawagan si Baste na sa September 23, sa confirmation hearing mga kababayan, tipon-tipon daw yung mga supporters sa harap ng ICC. Ewan kong pagbibigyan ng mga authorities doon, local authorities. Lalo't si Sara mga kababayan nagsabi na jailbreak natin na niya si Tatay Digong. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi po ni Bato de la Rosa, na panaginipan daw niya si Digong, nagkayakapan at nagkaiyakan daw sila. Inay ko po, Bato, baka tulad dito ng panaginip ni King Belshazzar noong panahon ni Propeta Daniel, na ang sabi, mene mene tekel o parsin, na ang ibig sabihin, tinimbang ka, ngunit kulang, at ang iyong karian ay nabibilag na ang mga araw. Ang mga araw mo sa Senado. Hindi kaya yon, mga kababayan, yung mini-mini tikilo parsin, na panaginip no ni King Belshazzar ng Father Rivers of Babylon. Father Rivers of Babylon. Magbasa ka, Bato de la Rosa. Baka ito yung sinasabi doon sa Daniel. Parehas ng panaginip mo, mene-mene tekel o parsin, na ang ibig sabihin, tinimbang ka, ngunit kulang. In your days of your kingdom, your days are numbered. Your kingdom is about to end. Yan yung interpretation noon. Sabi sa Daniel, masamang pangitain, masamang panaginip. Baka malapit na kayong magsama ni Digong. Ayan sabi rito, Bato de la Rosa na panaginipan si Duterte. Nagkayakapan, nagkaiyakan. Kasi, paano kayo nagkayakapan at nagkaiyakan kung hindi ka diniliver din papunta doon sa The Hague? Diba? Kasi imposible naman po na mapagbigyan yung interim release. Diba? Malabo po. Nagigpit na nga, sabi ni Sara Duterte sa interview, nagigpit na po yung ICC sa mga bumibisita. Mamaya ibigay ko sa inyo yung istorya. Yan ang latest. Dito muna tayo sa panaginip mga kababayan ni Bato, kasi tingin natin ito yung writings on the wall. The writings on the wall, mene mene tekel o parsin. Yan Baka hindi na matapos ni Bato po yung investigasyon ng Senado sa mga flood control na napaamin niya si Sara Diskaya na nagsimula na makapangontrata ng flood control 2016, panahon ni Digong at ni Mark Villar. Biglang napa-stop sa pagtatanong si Bato. Clarify pa niya. Sigurado ka niya. O niya, 2016. Pinamag si Digong. O ngayon, dito sa panaginip niya. Sabi dito sa report ng Bandera News, siguradong naging emosyonal si Senator Bato de la Rosa nang ibahagi niya sa publiko ang napanaginipan niya nitong nagdaang araw. Sa pamamagitan ng kanyang official Facebook account, naikwento ng senador at dating PNP chief na napanaginipan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Bato, nagkaroon daw sila ng madamdaming reunion kung saan pareho daw silang naiyak,
ng dating presidente nang muling magkita. O you see, di ba malinaw na palatandaan yan? Ng interpretasyon natin tulad ng sinabi ni King Belshazzar ng Babylonia. Kaya sinamon niya si Propeta Daniel. I-interpret mo niya kung ano ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin pala, sabi ni Prophet Daniel, tinimbang ka niya, ngulit kulang. Yung mene tekel uparsin. And your days are numbered. Ang ibig sabihin, yung iyong paghahari-harian niya, paghari-hari, ari talaga yon. Ang iyong kaharian ay malapit ng matapos. Dito, ang ibig sabihin nito siguro, ang pagiging senador ni malapit na, mga kababayan, kasi baka i-deliver na rin siya. Nagkita sila ni Digong, madamdamin daw. Sabi sa kanyang panaginip, Yan o. Last night I had a dream. Mayor Rodi was granted house arrest. We had a tearful reunion. grinant yung house arrest, ibig sabihin interim release. Karamihan po sa mga panaginip po, baliktad. Tanong ninyo sa mga matatanda, baliktad sa katotohanan. Kung baliktad, ang ibig sabihin, yung interim release, hindi pinagbigyan ng hindi pagbibigyan ng ICC po. Nagigpit yung ICC, pati sa pagbisita. Sabi dito sa kwento ni Bato, we hug each other and he whispered to me, Ronald, I'm okay now. Sabi ni Bato, Lord, please make my dream come true. Ang masasabi sa FB post ng senador. Nirepost naman ng isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Robin Padilla ang Facebook post ni Bato na naniniwalang darating ding ang tamang panahon na makakauwi muli ang dating Pangulo sa Pilipinas. Malabo po, kasing labo ng tinta ng pusit. Inigpitan na nga po, pati yung pagbisita ni pusit. Di ba? Ayan o. ICC restricts Duterte Kin. No more updates about FPRRD from detention center. Kaya baliktad po yung panaginip ni Bato. Kahit nga yung kapamilya, siya pang hindi man kapamilya. Si Hanilit nga po, hindi na pinapapasok. You see, sumalabo yung panaginip. Na nagkita sila at nagkayakapan sa panaginip kasi na-release. Na house arrest na lang si Digong. Tama po yung ating writings on the wall. Sabi rito sa kwento, the International Criminal Court's ICC detention unit has barred the visitors of former President Rodrigo Duterte from providing the public updates about the situation inside the facility. Bawal na yung mga pinagagawa ni Sara na kwento ng kwento. Pati ni Kitty Duterte. Ayan kasi, masyadong maligalig. Ang susunod niyan, bawal na sa kanila yung mag-tipon-tipon dyan. Harap ng ICC kasi nagugulo yung neighborhood. Nanawagan pa naman. Ewan kong pagbibigyan mga kababayan, bigyan ng permit. Kasi nanawagan si Baste na sa September 23, sa confirmation hearing mga kababayan, tipon-tipon daw yung mga supporters sa harap ng ICC. Ewan kong pagbibigyan ng mga authorities doon, local authorities. Lalo't si Sara mga kababayan nagsabi na i-jailbreak natin niya si Tatay Digong. I-jailbreak daw. Kasi sabi ni Sara, she is now only allowed to confirm that her father is well. Ang pwede ko niyang sabihin sa inyo, buhay pa man ang aking tatay. Okay pa man siya niya. Yun na lang ang pwede niyang sabihin. Wala na kung ano-anong kwento. Kasi laging may kwento. Excited lagi po na magtanong si Harry Roque. At saka yung mga vloggers niya doon na nakabase sa The Hague. Kaya siguro si Harry Roque mga kababayan, naisip nang umuwi. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Iniisip na bumalik na lang sa Pilipinas ni Harry Roque. Yan Roque lays alternative plan, surrender, file a petition for bail.
You see? Kasi ano man ang silbi niya doon, mga kababayan. Hindi man siya parte ng legal team. Ayaw man sa kanya ni Sara na makasali sa legal team kasi ayaw ni Kaufman. Kaaway siya ni Kaufman. You see? Yes, sabi ni Sara. So from now on, bawal ikwento kung ano yung mga nangyayari sa loob at ano yung mga pinag-uusapan sa loob. I can only say na former President Duterte is still alive. Yan lang po, sabi ni Sara. The younger Duterte shared that they were reminded by the detention unit to heed the conditions of the visit. We are not allowed to give updates, sabi ni Sara. The Vice President has been in The Hague, Netherlands since last month to visit her father along with her siblings. Davao City Representative Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte, and Veronica Kitty Duterte. This was after Duterte Patriarch asked to see all of his children together. Noong una, yung Vice Presidente shared that her father simply talked about their families, politics, and plans for the future. Ngayon, hindi na siya pwedeng magkwento ng magkwento. Basta, ang pwede niyang sabihin, si Digong buhay pa man. You see? Resulta to ng kakadaldal nila. Lalo na ng kalagayan ni Digong nauna, kinikwento nila, butot balat na niya. Baka hindi man po totoo na butot balat kasi kain tulog siya doon. Asikaso ng mga doktor. Pag niya, nag-violate sila ng mga conditions, baka may mas mahigpit na sanksyon laban sa kanila. Ito po yung sabi ni Sara Duterte. Pakinggan natin. Ni-remind kami no, na detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang doon lang po. Kasi bawal po magbigay na mga information na pinag-usapan sa loob. O ngayon, during the interview, kinunan siya ng reaction mga kababayan tungkol dito sa flood control investigation. Nagpasaring na naman po si Sara sa ating Pangulong Bongbong. Yan na. Sabi dito sa balita niyang News 5, may pasaring sa Pangulo. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na kayang tundukan agad ni President Bongbong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Ayon kay Sara, palabas lang daw ng administrasyon ang investigasyon sa naturang mga anomalya. Madali lang daw, naman daw kasing matukoy ni President Marcos ang mga sangkot sa anomalya kung gugustuhin talaga nitong may managot na mga opisyal. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang. Matuturo niya lahat ng mga may kagawa ng korupsyon sa budget. Isang araw, yung Senado nga po, nakalyado ninyo, nakadalawang hearing na, hindi pa natatanong si Mark Villar, si Chis Escudero, si Bongo, tapos si Jewel Villanueva. Hindi pa natatanong kasi sila kasama sa magtatanong siguro. Tulad ni Villanueva, ni Bongo, si Mark Villar tahimik. Pero nandun sa investigasyon. Pagkatapos sasabihin ninyo, matutukoy kung sino yung may kagagawan sa korupsyon sa isang araw na lang. Sabagay, sanay kayo sa ganyan. Sabi ng tatay mo ni Digong, 3 months anya, tapos yung problema sa tapos yung problema sa droga. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa yung ating Pangulo. Pero bloodless, walang namamatay. Lumipas yung 6 years, mga kababayan, ng administrasyon. Hindi man natapos ni Digong yung war on drugs. Ang nangyari ngayon, siya yung nakakulong. Kaya nandun sila mga kababayan sa dahig. Nakita na ninyo. Kaya maniwala pa tayo sa mga kwento nila. Ito yung sabi niya. Well, sabi ko nga lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control.
hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan. Oh, yun eh, sinabi hindi niya, lang inamin niya. 2010, meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a Secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAP. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation na flood control projects. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawa ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Ang zarzuela po, yung sa Senado, kasi pag nababanggit yung panahon ng tatay mo, kina-cut short ni Marcoleta. At si Jinggoy, iniiwasan yung 2016 onwards ni Diskaya na sinabi, mag-focus lang muna anya tayo 2022 to 2025. Ayaw nalata ng mga netizens. At kung sabi mo, hindi lang flood control ang may corruption, tama ka doon. Pati sa DepEd, noong inyong panahon, yung confidential funds, kung talagang seryoso ka na tumulong, dapat itinuloy mo yung bloodbath sa impeachment trial. Kaya lang yung abogado mo, question technicality, technical constitutionality ng impeachment complaint sa Supreme Court. Kaya malinaw na yung kwento mo na paglaban sa korupsyon, kwentong kotsero. O di ba? Kasi kapag kayo ang sangkot, iwas posit kayo. Tapos pinagdududaan ninyo yung flood control investigation na ginagawa ng ating Pangulo. Makaduda po yung sa Senado. Yung ating Pangulo, ini-inspection pa lang, magsisimula pa lang ang investigasyon ng Independent Commission kasi wala pa nga pong executive order. Maglalabas pala ng executive order yung ating Pangulo sa mga susunod na araw. Tapos nagtatanim agad kayo ng duda. O, di ba? Independent Commission na nga po yun. Kaya galit yung mga netizens kay Sara. Sabi ni Edwin, paano maayos ang korupsyon kung ikaw mismo ang minura si Sara? Sabi ni Lorna Rosario, yeah, wait mo, madam, baka pati kapatid mo kasali dyan sa anomalya sa flood control, yung 51 billion, nababaha pa din ang Davao nyo. At pati ikaw din, paliwanag mo yung confidential fund at sa pag-utos na pumatay kay PBBM, FL, Lisa at Speaker Martin. Sabi ni Ramon Lalo, kala mo kaya niyang gawin. Sabi ni Eduardo, Jowa, bobo talaga, tatay mo nga alam na pero walang nagawa dahil dinagdagan pa ng 2 kamag-anak na contractors. Sabi ni Jess Valdi
Villa, o nasa listahan Rodrigo Duterte? Oo, sabi ni Leah. Pamilya mo number 1. Sabi ni Richo Hison, as usual, bida-bida mode, always something to say about everything. Ikaw na magaling mag-hallucinate. Sabi ni Steve, isa ka na doon. Sabi ni Seth, yes, 2016 pa si Diskaya. Sabi ni May Ann Lopez, look who's talking, the Sara Lustay. Wala makumbinsi si Sarah sa mga netizens. O diba? O ngayon, ito si Harry Roque. Yan si Roque po. May alternative plan na daw siya. Surrender, file a petition for bail. Kita ninyo mga kababayan, kahit anong haba ng posisyon, sabi sa kasabihan po, sa kulungan din ang tuloy. Napagod na si Harry Roque, mga kababayan. Yan man talaga yung dapat niyang gawin. Face the music, ika nga. Tulad ni Laila de Lima, yung ginawa nila, nangamo niya kay Laila de Lima, yon ang kanilang kakahantungan din. Isabi sa Bible, what you sow you reap. Kung ano daw ang itinanim, yon din ang iyong aanihin. So sa interview po sa kanya ng journalist na si Carlos Conde, sabi ni Roque, he will continue to avail judicial reliefs. Well, of course, sabi niya, I continue to avail of judicial reliefs. They filed a non-bailable case against me, and all the reliefs that I am availing of do not require my physical attendance in the Philippines. The alternative is to surrender and file a petition for bail, which would probably take anywhere from 6 months to 1 year, and be incarcerated in what I have argued in one of my pleadings in the Supreme Court to be torturous conditions. Buti pa nga kayo buhay, pati si Digong buhay, pero yung mga na-AGK po wala na. Abo na, sumama na sa lupa, mga kaluluwa na. You see? Kaya mapalad pa kayo. Kasi ang gobyerno natin, hindi tulad ng previous administration. May due process. Ino-observe strictly yung due process of law. Sabi ni Harry Roque, so the plan is to wait for judicial relief, and secondly, wait for hopefully the end of Marcos regime, which I hope will happen earlier than 2028, sabi ni Roque. Asa pa kayo na maiupo ninyo yung designated survivor before ang 2028 election. Di ba po? When asked if he was referring to the Philippine government when he mentioned surrendering, sabi ni Roque, yes, because I have an outstanding warrant for a non-bailable offense for a charge of syndicated trafficking with no person claiming I recruited them. It's really a very odd case. Meanwhile, Roque was also asked if he believes that surrender would be the only option if he were going to come back to the Philippines. Sabi ni Roque, of course, because there's an outstanding warrant of arrest and there's no way I can enjoy any form of liberty given the warrant of arrest, and until I can file for bail, then I would have to be behind bars. Nilinaw din ni Roque na yung kanyang asylum application with the Dutch government was not rejected daw, emphasizing that still pending. There is a Dutchman anya who keeps on saying I've been rejected, and my response is, how many times can you be rejected? Come on. Hindi come on, come home. Umuwi ka na rito kasi mahirap maging palaboy sa ibang bansa. At least dito may matitiran ka kahit sa kulungan. At least magiging tahimik ka doon tulad ni Digong. Umamo na si Digong dahil nakakulong na siya sa dahig sa ICC. O di ba? Anyway, pag hindi ka guilty tulad ni Laila de Lima, lang siyempre mga 8 years din yan before na magkaroon ng promulgation. Amanos na. O diba? Sabi ni Kevin Santos, no budget na ha? You can also use the wheelchair card. Sabi ni Ronaldo Acibeda, bring him bones. Sabi ni Batibayan, surrender? Good. Bail? No way. Sabi ni Joe Kaliwan, forthwith by spokes. Sabi ni Edwin Jan Frias, wag muna kayo papasok sa eksena sir. Flood control po ang issue ngayon. Hintay lang kayo. Baka matakpan yung issue sa flood control investigation.
Sabi ni G. Raya, wheelchair is coming. Sabi ni Rocky Corong Castillo, application for bail, denied. Sabi ni Vani, now that's a plan. Sabay tawa. Taga Bukid Food TV, finish ka na, no bail recommended. Sabi ni J. Dumpit, pagbalik mo doon ka magsabi ng bangag. Pagbaba mo sa sa aeroplano, magsayaw-sayaw ka ng bangag. Ngiwi, butod. Para masaya. Sabi ni Joel, Dong, uwi ka na, Dong. Daming nag-aantay sa'yo dito, Dong. Ang dami namang boys dito sa kulungan, Dong. Huwag ka matakot. Sabi ni Romeo Quezon, ngiwi ka ngayon. Sabi ni Herminio, anyari-ari, surrender na ba? Sabi ni Gotay Hermoso, baka wala ng sustento or magsasabi na ng totoo. Sabi ni Marisa, uwi na si Roque at mag-concert ng kanyang dance move ng ngiwi, bangag, welcome back. Si Dagol naghihintay sa'yo. Sabi ni Eva, napagod ka na ba sa kababantay kay Digong? Sabi ni JB Victa, libre naman ang humba dito sa Bilibid, Roque. Uwi na. Sabi ni Benji, sana yung pinagyayabang mong asylum. Yabang now, himas rehas later. Kulong. O diba? Yung bangag-bangag naging kulong. Himas. Yan kasi. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and affected area. Ngayon po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Yan pa yung iba pang mga celebrity endorsers, mga kababayan. Pwede kayong negosyo nito. Mag-message na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika.